So, ano kaya itong balita mga sangkay na itong anak ni PBBM na panganay na si Sandro Marcos tila baga sumusurrender na? Ano ba, talo na ba dito si PBBM at babagsak na nga ba ang ating presidente? Pag-usapan po natin. So, ito kasi may balita po mga sangkay tungkol po kay Sandro Marcos, no? Na tila baga sumuko mga sangkay ayon po sa mga komento, no, ng ilan sa ating mga kababayan. Ano ba, surrender na nga ba siya dahil po dito sa delikadong sitwasyon ni PBBM? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Kaya naman kung gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito kasi ang balita mga sangkay. Ayon po dito, hindi umano kayang pigilan ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, na pigilan ang pagproseso sa anumang impeachment complaint maging ang inihain laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So ano ba ang meron mga sangkay? Bakit parang tila baga umaatras po ngayon si Sandro Marcos, no? Ayon po dito sa kanya mga sangkay, sa mga nagsasabi na baka harangin nila yung impeachment, I cannot do and I have to perform my duty as majority leader and perform my duty to the Constitution and my mandate. That is to say that I cannot stop any impeachment complaint from being referred to the floor or to the Committee of Justice. So sa madaling sabi mga sangkay, hindi po kumbaga hindi po pwede niyang gapusin itong kamera ngayon mga sangkay kung mayroong mga impeachment complaint na ihahain. Ang pagkakaalam ko mga sangkay, dalawa po itong ipapa-impeach ngayon. VP Sara and President PBBM. Dalawa po sila mga sangkay. So, medyo delikado ang sitwasyon ngayon ng ating presidente dahil nga po mayroon pong impeachment complaint, no? At ang pagkakaalam ko pa mga sangkay, mayroon pa pong ihahain itong mga DDS na naman mga sangkay na panibagong impeachment at mukhang tutuluyan po si PBBM. Pero ayun na nga mga sangkay, kahit ano pa man ang sabihin nila, malinaw na malinaw pa rin no na mahihirapan po sila na gawin yan sa Kongreso dahil halos lahat po doon kakampi ni PBBM 'di ba? Ang delikado doon mga sangkay si VP Sara. Pero ito na nga ang pahayag po ni Sandro Marcos. Basahin po natin. Hindi umano kayang pigilan ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na pigilan ang pagproseso sa anumang impeachment complaint maging ang inihain laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayon po sa kanya, ito ang sinabi niya mga sangkay. Kumbaga, kahit ang tatay niya ang nandito sa panganib, hindi po pwede siyang mag-no kung mayroong impeachment complaint. At ayon po sa kanya, we need to remind people Congress is constitutionally bound to hear these cases for anyone, for any impeachable officer, whether that is the president or not. Sabi po ni Marcos sa gitna ng mga usap-usapan, napipigilan niya ang reklamo laban sa Pangulo. Kasi mga sangkay, pinapalabas po ngayon ng mga DDS na si Sandro daw po ay pipigil. Hindi niya po hahayaan itong impeachment complaint against the president ay magpo-proceed. Pero sabi niya hindi po nila pipigilan. Pero mga sangkay, ang tingin ko lang dito, babagsak po siya doon sa Kongreso. Kasi doon po sa Kamara, kumbaga doon po sa House, at dami pong kakampi po talaga ni PBBM doon.
So, pwede mag-impeach, pwede mag-file ng impeachment complaint. Ang tanong, kakatigan ba yan ng mayorya? Maliban na lang kung magkakatotoo mga sangkay, yung haka-haka na gagapangin daw po ng kampo ng mga Duterte, mga sangkay, itong mga kongresista para po pumirma laban po sa impeachment or pabor sa impeachment complaint laban po kay PBBM. 'Di ba? Malalaman po natin 'yan sa mga susunod. So sa mga nagsasabi na baka harangin nila yung impeachment, I cannot do and I have to perform my duty as majority leader and perform my duty to Constitution and my mandate. That is to say that I cannot stop any impeachment complaint from being referred to the floor or to the Committee of Justice. Malinaw mga sangkay yung kanyang sinasabi. No? Na walang panghaharang na magaganap. Dahil nga po mga sangkay, hindi po pwede yun. Kumbaga gapos sila sa kung ano ang constitutional mandate as a congressman. Hindi po pwede itong harangin mga sangkay. Si Attorney Andre De Jesus ang unang naghain ng impeachment complaint laban kay Marcos noong January 19. Nagtangkang maghain ng magkahiwalay na reklamo ang Makabayan Bloc at grupo ni dating anak kalusugan Representative Mike Defensor noong January 22. Subalit hindi ito tinanggap dahil wala si House Secretary General Cheloy Garafil na nasa isang official trip sa ibang bansa. Yun po yung reason mga sangkay, nasa ibang bansa daw, kaya hindi tatanggapin, no? Pero, ayun ang mga sangkay, kahit naman po tanggapin yan, medyo mahihirapan pa rin po talaga sa Kongreso. Sabi dito, mga sangkay ni Sandro Marcos, we have to go through the process. And again, ang Malacanang stated that he is confident na wala naman siyang ginawang mali because I share the same sentiment. So, I will not be stopping or blocking any impeachment complaint. So, hindi niya po haharangin mga sangkay. Pero, po pwedeng ibasura ng Kongreso kung lahat po sila boboto na ibasura po yun. Nauna nang sinabi ni Garafil na naipadala na ng kanyang tanggapan ng reklamo ni De Jesus sa Office of the Speaker noong Enero 20. Isang impeachment complaint lamang ang maaaring ma-initiate laban sa impeachable officer sa loob ng 1 taon. Ang initiation ay magsisimula kapag na-refer na ng plenaryo ng Kamara ang reklamo sa House Committee on Justice. So, sa madaling sabi, parang itong mga pahabol na mga impeachment complaint mukhang tagilid kasi may nauna na nasa speaker na. 'Di ba? So, wala mga sangkay, talo sila dito. Abangan na lang po natin. Pero ayun na nga po, baga, sinasabi ni Sandro Marcos na wala akong kinalaman dyan. Bahala na sila kung magpapa-impeach sila. Basta wala na akong kinalaman dyan, kung ano mangyayari, hindi ko haharangin yan. Okay? So, ang tanong dito mga sangkay para sa inyo, delikado ba ang kalagayan ni PBBM? Comment down below. Guys, meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.